Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2616. Ang labanan ay natahimik matapos ang anunsyo ni Daryl. Akala ng lahat na siya ay isang hindi kilalang tao lamang, ngunit nakita nila ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, wala silang lakas ng loob na hamanin siya nang makita nila ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Matapos ang isang buong minutong katahimikan, biniro ni Jamie si Daryl, "Huwag kang magmamalaki, bata. Tiyak na magiging crush kita kung ganyan ka." Pansamantala lamang ang kanyang lakas. Maingat siyang nandaraya, "Sinusubukan mong maglihim sa akin." Naisip ni Daryl habang ang sulok ng kanyang mga bibig ay umangat, na inilalantad ang isang bakas ng pagkasuklom. "Boss!" Si Jamie at ang iba pang mga elite ay sumugod sa isang iglap, na kumukuha ng kanilang mga sandata. Ipinakita nila ang kanilang pinakamahusay na kasanayan at ang hangin ay napangit saan man dumaan ang anim na figure. Anim na mga elite ng Martial Emperor na kumuha ng armas ng sabay-sabay ay talagang isang kamangha-manghang tanawin. Ang bawat isa sa yugto ng labanan ay nagbay ng isang matalim na hininga. Sa parehong oras, lahat sila ay labis na nasa sabik-haha. Si Jamie at ang mga elite ng Thunder Mercenary Team ay gumawa ng isang hakbang sa pagpatay sa sandaling pinaputok nila ang unang pagbaril. Ito ay nakapupukaw. Hindi sigurado kung gaano pa katagal ang batang ito, naisip nila. "Darren!" Humiwalay si Lillian mula sa madla, pakiramdam ng pagkabalisa. Anim na Martial Emperor elites ang umaatake kay Darren ng sabay. Kahit na siya ay makapangyarihan, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang atake, naisip niya. Gayunpaman, nakangiti si Daryl at hindi naman siya nagpanik. Hindi masama na anim sa kanila ay maaaring magkaroon ng isang napakalakas na puwersa, komento ni Daryl. Pagkatapos, mahinahon niyang itinaas ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang panloob na lakas upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag sa harap niya. Bang! 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 Ang anim na shot ay sabay na pinaputok sa proteksyon ng kalasag. Ang isang nakabibinging dagandong ay sumabog at pagkatapos lahat ng mga pag-shot ay nawala ng walang bakas. Ang proteksyon na kalasag ay nanatiling buo. Malakas ang panloob na enerhiya ni Daryl. Ang proteksyong kalasag na binuo niya ay hindi madaling masira ng isang tao tulad ni Jamie at ng iba pang mga elite sa antas ng Martial Emperor. Ano paano napakadali para sa kanya na harangan ang aming mga pag-atake, nagtaka sila. Ang entablado ng labanan ay natahimik habang ang lahat ay walang titig at nakanganga kay Daryl. Hindi sila nakaimik. Paanong ang batang ito ay napakalakas? Ang anim na mga piling tao ay nagyelo sa lugar, tulala na tulala. Nagtataka sila kung anong nangyayari. Walang sinumang naruroon ang nakapaglaban sa atake mula sa kanilang anim, ngunit ang bata na sumali lamang sa Bloodthorn Mercenary Team ay madaling naiiwaksi ito. Kabanata 2617. Walang may ideya na hindi pa nabibigay ni Daryl ang lahat. Kung mayroon siyang ganitong lakas ay, napaalis na sila sa labanan noong matagal na ang panahon. Nakataas ang kanto ng bibig ni Daryl habang nakatingin kay Jamie. "Kumusta naman kayo? Nag-aaway pa ba kayo?" Nagulat at nagalit si Jamie. Mukhang ayaw aminin ang pagkatalo. Naputol ang san ni Jamie kay Daryl kaagad na sinubukan niyang bamulong ngumisi si Daryl. Pagkatapos, nag-flash ang kanyang katawan at siya ay nasa harap ni Jamie sa isang iglap ng isang mata. "Kung tama ako, kumuha ka lang ng isang banal na power pill bago kami magsimulang mag-away." Ang Divine Power Pill ay isang tableta upang mapahusay ang enerhiya ng Yang. Sa kabilang banda, ay nagsasanay ka ng malamig na panloob na pamamaraan ng enerhiya. Ang Yin at ang Yang enerhiya ay gumagana laban sa bawat isa. Bagaman maaari nitong mapabuti ang iyong lakas sa isang maikling panahon, mayroon itong mga seryosong sagabal. Ang iyong panloob na enerhiya sa loob ng angpat lang ng enerhiya ay madaling maging sanhi ng isang backlash. Sa madaling salita, kung pipilitin mo ang iyong panloob na lakas na magpatuloy sa pakikipaglaban, sasaktan mo ang iyong sarili bago ako magdulot ng anumang pinsala sa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang pindutin ang iyong Shinsan Acupoint.
Ang tinig ni Daryl ay napakababa na lamang naririnig ito ni Jamie. Noong nakaraan, wala siyang pakialam na may save ang reputasyon ni Jamie. Kung sabagay, ang isang kontrabida tulad ni Jamie ay magdurusa sa kanyang ginawa. Gayunpaman, maaaring siya ay isang mahusay na kandidato bilang pinuno ng alyansa ng Mercenary Alliance. Pinili ni Daryl na bigyan siya ng pagkakataon. Ano umiling si Jamie, namutla bigla. Nabigla siya habang ang mata ay nakatingin-tingin ni Daryl. Kinuha ko ang banal na power pill, ngunit paano niya nalaman sinadya ba niya akong takutin sa retribution effect? Nagtataka si Jamie. Hindi niya alam na si Daryl ay nagtataglay ng Infinite Elixir Manual, at bihasa si Daryl sa lahat ng mga elixir at table tasks sa mundo. Nasabi niya ang mga kalamangan at kahinaan ng banal na power pill. Pagkatapos ng lahat, ang banal na power pill, habang isang bihirang tableta sa mata ng karamihan sa mga tao, ay isang ordinaryong pill lamang. Daryl. Tumingin siya kay Daryl na kaina-hinala. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay upang pipindutin ang Shinsen Akya Point at umungol bigla. Kumaibot ang kanyang katawan at sumuray siya ng ilang hakbang paatras dati nahuhulog sa lupa. Nagulat si Jamie. Tama siya. Sino siya nang makita na walang lakas si Jamie upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban? Ang 5 elite ng Thunder Mercenary Team ay biglang nagpakita ng natalo na ekspresyon at tahimik na lumakad palabas ng entablado. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi mas mahusay kaysa kay Jamie. Natagpuan nila na walang silbi ang patuloy na pakikipaglaban kung wala ng lakas na ipagpatuloy si Jamie. Nakakahiya kung talunan sila ng masama. Ang lahat sa paligid ng labanan ay nagulat. Nanalo talaga ang batang ito. At madali niya itong ginawa. Para sa isang sandali, ang lahat ay nakatingin kay Daryl, tulala at hindi makapaniwala. Ang buong lambak ay nahulog tahimik. Si Lillian, na nakaupo at nagpapahinga, tinitigan si Daryl na may kakaibang ningning sa kanyang titig. Ang kanyang misla na mukha ay puno ng kaguluhan. Nanalo ba siya? Kinaharap niya si Jamie at 5 iba pang mga elite ng mag-isa, at nanalo pa rin siya, napaisip si Lillian. Naisip niya na si Daryl ay isang ordinaryong magsasaka lamang, ngunit ginulat niya ito sa tuwing magkikita sila. Si Daryl, na nasa yugto pa rin ng labanan, ay tumingin sa paligid at sinabi, "Sino pa ang gugustang hamanin ako?" Nagkatinginan ang lahat ng madla. Nahihiya sila at wala sa kanila ang may lakas ng loob na tumugon sa kanya. Nakipagtulungan si Jamie kasama ang 5 elite ng Thunder Mercenary Team upang labanan siya, ngunit wala sa kanila ang pareha para sa kanya. Walang naghahanda para sa isang hamon. Sigaw ni Daryl, malakas ang tunog at pananakot. Natahimik ang madla at walang tumugon. Sumigaw ulit si Daryl ng maraming beses, ngunit walang lumapit. Sa sandaling ito, si Harris, ang host ng paligsahan, dahan-daang lumakad papunta sa entablado. Malalim na tinitigan ni Harris si Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng mga salungat na emosyon. Sa totoo lang, si Sean ay natalo ni Daryl, at ini si Harris. Kung sabagay, close sila ni Sean. Sila ang pinuno at ang vice-pinuno ng Thunder Mercenary Team. Maganda ang kanilang relasyon at parang magkakapatid. Nais ni Harris na turuan si Daryl ng isang aralin ng personal, ngunit pinigilan niya. Kung sabagay, ito ay isang paligsahan at hindi niya malalabag ang mga patakaran dahil siya ang host. Sa gitna ng entablado ng labanan, tiningnan ni Harris ang madla at sinabi, "Ang taong ito mula sa Bloodthorn Mercenary Team ay nanalo ng 2 sunod-sunod na laro. Kung walang nais na hamunin siya, pagkatapos ay siya ay makoronahan bilang pinuno ng alyansa ng ang Mercenary Group Alliance. Wait." Isang manipis na figure ang nag-ambala kay Harris habang ang tao ay nakalutang papunta sa entablado. "Hinahamon ko siya." Ang biglaang paglitaw ng estranghero na ito ay naging sanhi ng isang kaguluhan sa gitna ng madla. Kabanata 2618. Napanganga si Daryl nang makita ang umuusbong na babae. Natigilan siya. Ang babae ay nakasuot ng isang mahabang, lila na damit. Nagkaroon siya ng kaaya-aya na figure at magagandang tampok. Tumingin siya sa paligid at namhang 25 hanggang 26 na taong gulang lamang ito. Hindi siya matangkad, ngunit siya ay mayabang. Nanatili siyang walang ekspresyon at naglabas siya ng isang malakas na aura na hindi masisira. Sino ang babaeng ito? Bulalas ni Daryl sa kanyang puso.
Naisip niya na si Lilian ay ang pinakamagandang diyosa sa mga babaeng miyembro ng koponan ng mersenaryong pangkat, ngunit nagulat siya na may lalabas na isang napakarilag na babae. Ang babae at si Lilian ay mayroong sariling merito kapag pinagsama. Kung si Lilian ay isang tahimik na daffodil, kung gayon ang babaeng ito ay isang rosas na may tinik. Mas malakas siya kung ihinahambing kay Lilian. Ang pangalan ng babae ay si Melody Yole, ang pinuno ng Rose Mercenary Team. Ang mga koponan ng mersenaryo ay binigyan siya ng isang marangal na pangalan na tinawag na Blue Rose. Dahan-daang umakyat si Melody sa battle stage at ngumiti siya kay Harris. Harris, ang mga koponan ng mersenaryo ay nais na bumuo ng isang alyansa at nagsagawa ng paligsahan upang ihalal ang pinuno, ngunit ang Rose Mercenary Team ay hindi inanyayahan. Sa palagay mo tama yan na punta ka sa wild deserted secret region at walang balita mula sa iyo sa loob ng 2 buwan. Wala akong nakitang abisuhan ka tungkol sa kaganapan, hindi ba nakangiting sagot ni Harris. Kahit na noong ang Thunder Mercenary Team ay isa sa pinakamagaling na koponan sa mga kwarta ng mga mersenaryong koponan, si Harris ay isang tanyag na pinuno. Gayunpaman, si Harris ay dapat maging magalang sa harap ni Melody. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ang naging ampon ng Green Cloud Sect Master. Walang sinuman sa ang mga koponan ng mersenaryo ay naglakas loob na maliitin siya. Mahinang hilik ni Melody, sa palagay mo may nangyari sa akin kung hindi mo ako narinig mula sa akin sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Hoy, ang paligsahan ay hindi pa tapos. Hinahamon kita." Lahat ng naroon ay tuwang-tuwa. Narito na si Blue Rose. Ngayon, makakakuha kami ng magandang palabas. Maraming mga kalalakihan mula sa madla ang nakatuon ang kanilang mga mata kay Melody. Sa ilalim ng kanyang mahabang damit ay may hawak na isang matatag at hubog na figure. Hindi maalis ang tingin sa kanya ng mga kalalakihan. Ang kanyang malamig na panlabas ay nakakuha ng pansin. Ang babaeng ito ay lumabas sa asol. Narinig ko na napakalakas niya. Siyempre, pinuno siya ng Rose Mercenary Team. Narinig ko na kalahating taon na ang nakakalipas. Pinugutan ng babaeng ito ang 3 ulo ng Martial Emperor na mga enchanted na hayop sabay lakad siya ay hindi kapani-pani walang malakas. Maraming tao ang nagpapasa ng mga puna habang pinahahalagahan nila ang kagandahan ni Melody. Nakatayo si Melody sa entablado ng labanan, mukhang malamig ang aura habang nakasuot siya ng poker face. "Ingat ka," paalala ni Lilian kay Daryl na mukhang alarma. Hindi madali para kay Melody na lumikha ng isang kamangha-manghang reputasyon sa mga mersenaryo mga koponan. Naisip ni Lilian na si Daryl ay makapangyarihan, ngunit maaaring matigas para sa kanya na talunin si Melody. Yung nickname niya ay Blue Rose, isang kakaibang pangalan, naisip ni Daryl, na parang Sol Emna. Tiningnan niya ng mabuti si Melody, mapagtanto lamang na ang babaeng nasa harapan niya ay may perpektong figure. Si Melody ay hindi mas mababa kaysa kina Chang'er at Dao Chen. Ang babaeng ito ay tila napakalamig at mayabang na isip niya. "Ano ang iyong pangalan?" malamig na tanong ni Melody. Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl at sumagot, "Darren." "Okay Darren, magsimula na tayo." Ang bibig ni Melody ay nakakurbo sa isang mahinang ngiti habang wala siyang sinayang na oras. Tumingin siya sa kanya na may kasuklam-suklam na nakasulat sa buong mukha niya. Kabanata 2619. Si Melody ay isang mayabang na babae. Nang una siyang umakyat sa entablado ng labanan, lihim niyang sinuri ang lakas ni Daryl. Hindi siya naabala nang maramdaman niya na ang lakas ni Daryl ay malapit sa antas ng Heaven Ascension. Hindi niya alam na si Daryl ay nagtatago ng kanyang lakas sa lahat ng oras na ito. Huminga ng malalim si Daryl at sinabi na may mahinang ngiti, "Ladies muna. Dapat mong gawin ang unang move." Mukha siyang lundo habang inaalok kay Melody na magwelga muna, ngunit mukhang seryoso ang mga mata. Naramdaman niyang nasa antas ng langit na pag-akyat si Melody. Ito ay nakakagulat sa kanya na ang isang batang babae ay maaaring maabot ang antas sa isang batang edad. "Hoy, bata! Itigil mo na ang kalokohan." Nadama ni Melody na si Daryl ay nakakainsulto, agad na nagyayelo ang kanyang magandang mukha. "Boss!" Pagkatapos, isang sumisindek na aura ang sumabog mula sa katawan ni Melody. Biglang bumagsak ang nakapaligid na temperatura at tila natigil ang hangin. Bigla, lahat ng nasa paligid ng labanan ay nakaramdam ng paglamig na kumalat sa buong katawan.
Ano ang isang purong malamig na panloob na enerhiya? Lihim ding nakasimangot si Daryl nang maramdaman niya ang malakas na panloob na enerhiya. Medyo nagulat siya, mula nang siya ay debu sa isang magsasaka matagal na, nakipaglaban siya laban sa maraming tao na nagsasagawan ng malamig na panloob na enerhiya. Palagi siyang nakikipag-usap sa mga taong ito dahil mayroon siyang white lily coal flame. Gayunpaman, medyo nag-alanganin siya nang humarap kay Melody. Ang lakas ng yin at yang ay gumana laban sa bawat isa. Kapag ang yang enerhiya ay masyadong malakas, ang yin enerhiya ay pipigilan at kabaligtaran. Dahil nagsasanay siya ng diskarteng paglilinang ng Ghost Valley Sage, inisip ni Daryl na ang kanyang yang na lakas ay hindi tugma sa mundo. Sa kanyang pagtataka, naramdaman niyang binataan siya ni Melody. Hindi alam ni Daryl na nilinang ni Melody ang isang bihirang pamamaraan sa daigdig na tinatawag na Nine Devil Eyes Vein Technique. Ito ay isang pambabae na pamamaraan na nilinang ng mga kababaihan. Kailangang malinang ito mula sa isang batang edad kasama ang 1,000 taong yelo upang palakasin ang pangangatawan. Matapos ang paglinang sa loob ng 18 taon, maaaring makamit ng nagtatanim ang isang tagumpay. Sa madaling salita, walang silbi para magsimula ang mga ordinaryong kababaihan sa paglilinang ng parehong pamamaraan kapag sila ay lumaki. Ipinaliwanag nito kung bakit kakaunti ang mga kababaihan sa mundo na maaaring malinang ang pamamaraan. Basag, gumalaw si Melody at sa isang iglap lang ng mata, nasa harap siya ni Daryl. Ang kanyang malajay na kamay ay nakataas sa hangin habang hawak ang kanyang espada, sinundan ng isang malutong na tunog. Whoosh! Hindi nag-abala si Daryl habang nilalabas niya ang kanyang panloob na lakas at umakyat sa hangin upang labanan si Melody. Maraming tao na naroon ang pinalad na mapanood ang eksena. Hindi sila nakatingin kay Daryl ngunit nakatingin kay Melody sa gitna ng hangin. Matindi ang laban ng dalawa. Ang perpektong figure ni Melody ay patuloy na nakakulong at pabalik-balik, na ginagawang hindi mapigilan ng mga kalalakihan sa ilalim nito. Kahit na naabot ni Melody ang antas ng Heaven Ascension at nilinang ang Nine Devil Eyes Vein Technique, si Daryl ay isang tanyag na tao pa rin. Matapos ang dalawa ay naglaban ng mabangis sa kalagitnaan ng hangin ng kalahating oras, hindi pa rin siya natalo ni Melody. Tila nakaka-relax si Daryl, ngunit sa katunayan, medyo nag-alala siya. Naisip niya na maaari niyang pigilan si Melody sa kanyang masiglang panloob na enerhiya, ngunit hindi niya inaasahan na ang malamig na panloob na enerhiya na taglay niya ay napakalakas. Si Daryl ay hindi makahanap ng anumang mga kahinaan sa tuwing siya ay umaatake at sa palagay niya ay walang magawa. Sa paglaon, naisip ni Daryl ang ilang mga pahiwatig. Medyo nag-alala si Melody matapos ang mahabang pakikipaglaban habang sumisinghot, mahusay na bata. Napakaswerte talaga ni Lillian na na-recruit ka. Nagulat ako na maaari mo akong labanan ng napakatagal, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pinuno ng alyansa ay pagmamay-ari ko ang posisyon. Boss! Biglang kumando ang hangin sa tabi ni Melody. Pagkatapos, isang nakakakilabot na puwersa ang kumalat mula sa kanyang katawan ng mabilis. Kagilahil-alas na snow moon. Sigaw ni Melody. Sa susunod na sandali, nabuo ang mga ulap sa dating malinaw na kalangitan at hamihip ang malamig na hangin habang nagsimulang bumagsak ang nyebe mula sa langit. Kabanata 2620. Sa gitna ng mga pagsasayaw ng mga snowflake, ang mga kamay ni Melody ay patuloy na nagbabago ng formation, at ang kanyang figure ay nag-flutter pataas at pababa. Ang kanyang paggalaw ay mukhang hindi masabi ng mga mata, ngunit ang aura sa paligid niya ay nakakatakot. Oh! Ang lamig. Ano ang diskarteng ito? Ano ang isang malakas na aura? Bulalas ng maraming tao habang dali-dali nilang ginagamit ang kanilang panloob na lakas upang labanan ang lamig. Sila ay gulat nang makita si Melody na gumagalaw sa mga ulap. Sumimangot din si Daryl nang magulat siya. Ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong babae. Maaari siyang gumawa ng mga kakaibang phenomena sa kanyang diskarte. Hindi masama, naisip niya. Ang Melody's breathtaking cold moon ay talagang isang natatanging kasanayan mula sa Nine Devil Eyes Vein Technique. Mayroong 4 na kataas-taasang kasanayan sa martial arts sa Nine Devil Eyes Vein Technique at ang breathtaking cold moon ay isa sa mga ito. Hindi pa naisip ni Melody na gamitin ang kasanayan, ngunit nang naramdaman niya ang lakas ni Daryl, ipinakita niya ang kasanayan sa harap ng lahat sa kauna-unahang pagkakataon.
Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ito ng kahit sino, kaya nila hindi makilala ito. Ang langit ay puno ng nyebe at ang malamig na panloob na enerhiya ni Melody. Ang pagsasama ng nyebe at lakas sa hangin ay nagbigay daan sa isang nakalulungkot na uri ng takot. Itinaas ni Melody ang kanyang kamay laban sa nyebe na bumulwak sa kalangitan. Sinipsip niya ang chill aura sa kanyang palad at sa isang iglap ng isang mata, ang chill aura na natipon niya sa kanyang katawan ay umabot sa isang maximum na estado. Umiling siya at umikot papunta kay Daryl. Maraming tao sa paligid ng labanan ang lihim na nag-aalala para kay Daryl. Mukhang solemn na si Daryl, ngunit hindi siya nagpapanik. Huminga siya ng malalim at walang imik na binulong ang formula habang pinakawalan ang panloob na enerhiya. Pagkatapos, isang nakakakilabot na puwersa ang nakakakuha. Ang sumunod na segundo, tinitigan ni Daryl si Melody na bumababa sa kanya. Casual na inilabas niya ang kanyang palad at isiningil pasulong. Ang pag-atake ng palad ay tila dahan-daw ang gumagalaw, ngunit parang kulog at kidlat. Sa loob ng ilang segundo, nagsalpukan sa hangin ang dalawang figure. Boom! Parehong nagbanggaan sina Daryl at Melody at isang ingay na nakakapinsala sa lupa ang tumunog sa hangin. Ang lambak kung saan itinayo ang yugto ng labanan ay malakas na nanginginig, at ang buong arena ay napuno ng usok, alikabok at mga snowflake. Umatras ang lahat upang maiwasan na mabombahan ng nakakakilabot na aura na nagpadala ng panginginig sa kanilang likod habang umuungal ang kanilang utak. Nanunood sila ng isang walang uliran labanan. Kabilang sa mga dust at snowflake ay sina Daryl at Melody na mga figure sa gitna ng hangin. Pareho silang napailing at umatras ng ilang dosenang paapabalik ng sabay. Malinaw na, walang sinuman ang nakakuha ng kalamangan mula sa suntok. Labis ang pagkabigla ni Melody nang namumutla ang mukha at mahinang nanginginig ang kanyang misla na katawan. Ang kanyang lakas ay nasa antas ng Heaven Ascension. Siya ay naging anak na babae ng Green Cloud Sect Master. Bagaman hindi siya kanyang biolohikal na anak na babae, itinuring siya ng Sect Master na tulad ng isa sa mga ito may-ari. Kahit na ang lakas ni Melody ay nasa pinakamababa sa The Nine Continents, siya ay natitira pa rin. Nabigla siya na nabigo siyang talunin ng isang hindi kilalang magsasaka matapos niyang tanggalin ang kanyang master stroke. Hindi niya alam na hindi pa lubusang inilabas ni Daryl ang kanyang enerhiya. Kung mayroon siya, siya ay talunan na. Bumawi ulit si Daryl sa paa habang nakatingin kay Melody. Melody, kahit paano tayo mag-away, mahirap matukoy ang nagwagi. Itigil na lang natin. Ang tono ni Daryl ay walang pakialam habang pinapanatili niya ang isang tuwid na mukha, ngunit naramdaman niyang nagkasalungatan sa loob. Kung nagpatuloy sila sa pakikipaglaban, ang tunay niyang lakas ay malantad kay Melody. Nang nangyari iyon, ang kanyang pagkakakilanlan ay malantad at ayaw makita ni Daryl na mangyari iyon. Higit sa lahat, sina Daryl at Melody ay walang mga hinaing at sama ng loob hindi na kailangan para sa kanila upang labanan hanggang sa mamatay sa entablado ng labanan. Masungit na tiningnan ni Melody si Daryl. Ano, natatakot ka bang mawala sa akin? Huwag kalimutan na ito ay isang paligsahan. Maglalaban kami hanggang sa may isang nagwagi. Tulad ng sinabi ko, determinado akong maging pinuno ng alyansa. Ang figure ni Melody ay lumutang kaaya-aya sa hangin habang nagsasalita. Kabanata 2621. Kahit na nakaharap si Daryl sa isang malakas na kalaban, hindi siya nagpapanik. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang card ng trumpeta na hindi pa nagsiwalat. Si Jamie at ang iba pa sa ibaba nila ay sumigaw at nagbuo. Natatakot ang bata. Kaya paano kung talunin tayo ng batang iyon? Si Blue Rose ang nagturo sa kanya ng isang aralin sa huli. Tama, hindi ba siya isang taong walang pangalan na nangangarap maging isang pinuno? Isang magandang pangarap, talaga. Ang mga natalo ni Daryl ay nakadama ng sama ng loob. Sinamantala nila ang pagkakataon na bogyain at biruin siya nang makita nilang dehado si Daryl. Isang grupo ng mga retard. Hindi nag-abala si Daryl na magbayad ng anumang pansin sa mga nakakainis na pahayag, pasimpleng ngumisi siya ng walang sinabi. Sa sumunod na segundo, nakahinga ng maluwag si Daryl at tahimik na tumingin kay Melody. Sa gayon, ipagpatuloy natin dahil kailangan mong magpasya sa nagwagi. Hindi nag-atubili si Melody. Tinaas niya ang kanyang malajad na kamay at isang malakas na puwersa ang tumangay kay Daryl. Og!
Bumantong hininga si Daryl, ngunit wala siyang sinayang na oras. Inilipat niya ang kanyang figure at tumakbo papunta kay Melody. Lumipas ang higit sa 10 minuto, at ang dalawa ay lumaban sa higit sa 10 bilog. Tila ang kanilang lakas ay pantay, ngunit sa katunayan, hindi ipinakita ni Daryl ang kanyang White Lily Cold Flame. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang totoong pagkatao, kaya't nagpigil si Daryl sa pagpapakita ng kasanayang iyon. Melody sa gitna ng mabangis na labanan, sinabi ni Daryl, ano ang punto ng pakikipaglaban na tulad nito, mas mabuti para sa akin na lamang na sumuko at hayaan kang maging pinuno. Ang dalawa ay nasa taas sa langit, kaya tanging sila lamang ang nakakarinig ng mungkahi ni Daryl. Hindi kita kailangan maawa ka sa akin at hayaan mo akong manalo. Malamig ang mukha ni Melody, at sumigaw siya, ako ang mamumuno pagkatapos kong talunin ka ng aking lakas. Kung matalo ako, aaminin ko ang pagkatalo ko. Firm si Melody. Si Melody ay mahilig sa sandata mula noong bata pa siya. 10 taon na ang nakalilipas, si Daryl ay isang tanyag na tao sa Nine Mainland nang siya ay makilahok sa isang martial arts marriage tournament. Natigilan niya ang karamihan ng tao sa kanyang sopistikadong mga diskarte. Si Melody ay isang maliit na batang babae lamang noong panahong iyon, at nagkaroon siya ng pagkakataong mapanood ang aksyon ni Daryl sa huling pag-ikot. Hanga talaga si Melody kay Daryl, marami simula noon, sinamba na ni Melody si Daryl. Ang lalaki ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging isang mahusay na bayani. Si Daryl ang nag-iisa niyang idolo. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang lalaking tinitingnan niya ay ang bayani na lagi niyang hinahangaan. Ma'am. Binigyan siya ni Daryl ng isang wry smile at tumango sa sagot ni Melody. Inisip ni Melody na si Daryl ay mahiyain habang hinuhusgahan niya mula sa kanyang ekspresyon. Alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon, kaya sumigaw siya, tapos na ang larong ito. Boss! Nang walang pag-aatubili, ang figure ni Melody ay mabilis na lumingon sa hangin, mahigpit na hawak ng malajid niyang kamay ang longsword habang itinutulak niya ito kay Daryl. Mag-click ang pag-atake ng T-back ay nagdala ng lahat ng panloob na enerhiya ni Melody. Kung saan man dumaan ang kanyang mahabang salita, ang mga snowflake sa hangin ay agad na naging singaw. Kinuha nito ang malamig na aura, at lahat ng malamig na aura sa pagitan ng langit at lupa ay nagsama sa T-back. Ang katawan ni Melody ay natakpan din ng protection na layer ng yelo. Hiss! Nataranta ang lahat nang makita ang nangyari. Ito ay kay Melody Masterstroke. Si Lillian, na nasa madla, ay nanginginig. Bulalas niya, mag-ingat ka, Darren. Kinagat ni Lillian ang labi pagkatapos nito. Nais niyang tulungan si Daryl, ngunit wala siyang lakas. Ang sura ng T-back ni Melody ay naging isang malaking buwan ng buwan, at bumaba ito sa Daryl tulad ng isang bagyo. Kabanata 2622. Sumili ang mga mata ni Daryl. Hindi mabilang na mga paraan upang maiwaksi ang pag-atake ng espada ang sumabog sa kanyang isipan sa isang kritikal na sandali, ngunit sa huli, sumuko siya. Ang lakas ni Daryl ay magpapahintulot sa kanya na madaling umiwas sa pag-atake, ngunit ilalantad nito ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpasya siyang sumuko sa paglaban sa atake. Tinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ang mga ito sa harap niya upang makabuo ng isang panangga na kalasag. Boom! Ang anino ng espada na may malabwa na anino ay dumula sa proteksyon na kalasag na mabangis sa isang kisap mata, at ang kalasag ay agad na nabasag. Ngumuso si Daryl at lumipad paatras na parang saranggola na may sirang string. Cough! Si Daryl ay dinala ng paglipad palabas ng entablado, at sa wakas ay nakalapag siya sa lupa. Mapotla ang kanyang mukha, at mukha siyang mahina. Naramdaman ni Daryl na walang magawa. Naisip kong madali akong makaupo sa pwesto bilang pinuno ng alyansa ng mga mersenaryong grupo. Hindi inaasahan, ang nakakainis na Blue Rose na iyon ay lumabas sa kung saan. Hindi na ako makikipagpaligsahan na maging pinuno. Nagbigay ng mainit na tugon ng madla. Si Melody ay karapat-dapat sa kanyang titulo bilang Blue Rose sa gitna ng mga mersenaryong koponan. Napakapangyarihan talaga niya. Tahimik na tumayo si Lillian doon. Ang kanyang pinong mukha ay mukhang medyo nagsisisi. Naisip niya na kung sakupin ni Daryl ang posisyon bilang pinuno, ang kanyang Bloodthorn Mercenary Group ay magiging sikat. Hindi inaasahan, natalo si Daryl kay Melody. Ang babaeng iyon ay makapangyarihan, talaga. Darren, mabilis na naglakad si Lillian at hinawakan ang braso ni Daryl.
Nag-aalala siyang may sakit. Kumusta ka, okay ka lang? Kahit na natalo ni Daryl sa paligsahan, nagpapasalamat si Lillian na nais ni Daryl na tulungan siyang malutas ang krisis. Umiling si Daryl at ngumiti, siniguro niya kay Lillian na okay lang siya. Pagkatapos nito, huminga ng maluwag si Daryl at tumingin kay Melody, na nasa kalagitnaan pa rin ng hangin. Mahinang pamitik ang kanyang mga mata. Sa susunod na lang, sinabi ni Daryl kay Lillian, tapos na ang paligsahan. Aalis na ako. Isasakay na kita, sabi ni Lillian habang kinakagat ang labi. Pagkatapos, umalis siya sa lambak kasama si Daryl. Nagkaroon ng isang mainit na talakayan sa gitna ng madla. Walang nakapansin na umalis na sina Daryl at Lillian. Lahat sila ay nakatingin kay Melody. Si Jamie at ang kanyang mga miyembro ay pinasasalamatan si Melody. Kung tutuusin, si Melody ang pinuno ng kanilang alyansa, at dapat ay nasa mabuting grasya siya. Kamangha-mangha si Blue Rose. Blue Rose siya na ngayon ang pinuno ng alyansa, tama. Alliance leader. Habang nakikinig siya sa tagay ng lahat, si Melody ay pumutok ng isang mahinang ngiti. Ang kanyang figure ay nag-flutter, at siya dahan-dahang bumaba sa lupa. Ngumiti si Melody kay Harris matapos siyang makarating sa battle stage. Kung walang sino man ang nais na hamunin ako, maaari mong ipahayag ang resulta ng paligsahan. Hindi siya malakas, ngunit determinado siya. Tumango si Harris, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas at tumingin sa madla. Ang pinuno ng Rose Mercenary Group, Melody, ay may natitirang lakas at kasanayan. Simula ngayon, siya na ang magiging pinuno ng mga mersenaryong grupo. Yumuko si Harris kay Melody. Ikinalulugod na makilala ang pinuno. Bigla, lahat lumuhad sa paligid ng entablado. Isang ngiti ang gumapang sa mga sulok ng labi ni Melody, at itataas na sana niya ang kanyang kamay upang hudyatan ang lahat na bumangon. Bigla siyang kinilig nang makita ang print ng palad sa kaliwang sulok ng kanyang damit. Ito ay isang nasusunog na print ng palad. Iyon ay isang bakas na naiwan ng pag-atake ng palad ni Daryl. Basta paano ito posible, natanggal na niya ang siyam na jablon na yelo sa ugat upang makagawa ng proteksyon sa kanyang sarili kahit na protektado ang damit niya. Walang kapangyarihan sa mundo ang maaaring maitaboy ang kanyang diskarte maliban kung ito ang pinakadakilang apoy sa mundo, ang White Lily Cold Flame. Teka, ang White Lily Cold Flame, iyon ba naramdaman ni Melody na nakabaluktot ang mga binti? Napatingin siya sa print ng palad sa kaliwang sulok ng kanyang damit, walang imek. Ang batang iyon ngayon, Cole ang siya nakita, hindi maari nasaan siya sa wakas, nakabawi ang pakiramdam ni Melody. Kinayapan niya ang mga paa at tumingin sa paligid. Nasaan si Darren? Parang umalis na siya. Kabanata 2623. Kahit na ang bata na iyon ay medyo makapangyarihan, natalo pa rin siya ng pinuno ng alyansa sa huli, hindi tama yan. Isa lang siyang hindi kilalang tao. Bakit siya hinahanap ng pinuno ng alyansa? Ang madla ay nasa isang mainit na talakayan. Nagsusuot sila ng hindi kasuklam-suklam na mga mukha. Kinagat ni Melody ang labi at mabilis na lumakad sa battle stage. Ang mukha niyang maganda ay mukhang napaka-balisa at komplikado. Nangako siyang hahanapin si Daryl. Ito ay naka-out na ang tao ay may White Lily Cold Flame. Tiwala siya na ang taong iyon ay ang kanyang idolo, si Daryl. Siya lang naman tao sa mundo na nagkaroon ng White Lily Cold Flame. Nanginginig ang puso ni Melody. Kung ang kalaban niya ay si Daryl, dapat ay pinayagan niya siyang manalo sa paligsahan. Siya ang walang kapantay na bayani na hinahangaan niya, ngunit tinawag niya itong bata, tama ang hula ni Melody. Pinayagan nga siya ni Daryl na manalo. Naisip niya ang tungkol sa paggamit ng White Lily Cold Flame sa huling pag-ikot. Ipinatawag niya ang apoy, ngunit sumuko siya sa saglit na oras. Kung hindi man, malubhang nasugatan si Melody at naging walang malay. Get out of the way, get out, nag-alala si Melody. Tinulak niya ang karamihan at humabol sa direksyon kung saan umalis si Daryl. Natigilan ang lahat doon na makita iyon. Sinundan nilang lahat si Melody nang walang malay. Sa parehong oras, sa kalsada sa isang lugar ilang milya ang layo mula sa lambak. Darren, si Lillian at Daryl ay magkatabi na naglalakad. Nakaramdam ng utang si Lillian kay Daryl nang maalala niya ang kaganapan kanina. Pasalamat sa paninindigan mo sakin, ngunit kailangan mong mag-ingat. Maaaring maghiganti ang Thunder Mercenary Group sa hinaharap.
Hinahangaan ni Lillian si Daryl. Hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Madali mong natalo si Sean, at nagawa mong labanan ng matagal si Melody. Sino ang iyong Panginoon? Ng mga mata ni Daryl ay kumislap sa kalungkutan nang marinig ang salita. Ngumiti siya at sinabi, hindi na buhay ang aking Panginoon. Si Daryl ay may dalawang master sa kanyang buhay. Ang mga ito ay ang Sword Devil, Ford South, at Ghost Valley Sage. Sayang nawala na ni isa man sa kanilang dalawa. Isa sa kanila ang namatay na malungkot, at pumanaw ang iba. Ikinalulungkot kong marinig iyan. Si Lillian ay isang matalinong babae. Nakaramdam siya ng hiya upang ilabas ang masakit na nakaraan ni Daryl. Hindi ko dapat ito dinala. Ngumiti si Daryl at umiling. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang may boses mula sa likuran niya. Huminto kayong dalawa. Ang boses ay kaaya-aya sa tainga. Napuno ito ng tuwa. Tumalikod si Daryl at sumimangot. Lalo namang nagulat si Lillian. Nakita nila ang isang payat na figure na hindi kalayuan sa kanila. Mukhang hinabol niya sila sa lahat ng paraan. Tumulo ang pawis ng kanyang katawan. Si Melody pala yun. Ang mga tao mula sa iba't ibang mga koponan ng mersenaryo ay sumunod sa kanya. Ano ang nangyayari? Kinabahan si Lillian. Nalaman ba nila na si Darren ay hindi isa sa mga miyembro ng kanyang koponan? Sila ba ay naghahanap ng gulo? Kabanata 2624. Sa kabaligtaran, kalmado si Daryl, at tahimik siyang nagmamasid habang papalapit sa kanya ang pangkat. Kinagat ni Melody ang labi nang makarating sa harap ni Daryl. Iyong mahal na pinuno ay masyadong napakahusay. Humihingi ako ng paumanhin na nasaktan kita, hindi ko nakilala kung sino ka. Tinitigan ni Melody si Daryl nang magsalita ito. Nanginginig ang boses niya. Excuse me, pero sect master ka ba? Labis ang kaba ni Melody. Mahirap isipin na ang isang diyosa na hinahangaan ng lahat sa mga koponan ng mersenaryo ay mag-uugali tulad ng isang maliit na batang babae na gumawa ng mali. Ang aking pagkakakilanlan ay nakalantad. Nagulat si Daryl. Ilang sandali, hindi niya alam kung paano harapin ang sitwasyon. Sinisi niya ito sa kanyang pag-aalangan. Sumuko na sana siya sa paligsahan. Thud. Si Melody ay isang matalinong babae. Napansin niya ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Daryl, at agad niyang nalalaman na ang nasa harapan niya ay si Daryl. Nanghina ang tuhod niya, at lumuhad siya sa lupa. Alam mo bang ikaw ang taong pinakahinahangaan ko? Incoherently nasabi ni Melody na may kaba habang nanginginig ang kanyang katawan. Paano siya maaaring maging kalmado bago ang kanyang idolo? Natulala ang lahat doon. Tiningnan nila ang tanawin na nakabuka ang kanilang mga panga. Nagulat sila. Ang nagyayelong diyosa ay nakaluhod sa harap ng isang hindi kilalang tao. Nasasabik siyang makilala ang taong iyon, at kumilos siya tulad ng isang bata. Iyon anong nangyayari? Kinilig naman si Lillian. Walang imak niyang tinitigan si Daryl. Melody, ano ang problema? Nag-sprain ka ba ng bukong-bukong? Mabilis na nag-react si Daryl at tinulungan si Melody na ngumiti. Kasabay nito ay kumurap siya sa kanya. Matalino si Melody. Agad niyang naintindihan ang signal ni Daryl. Alam niya na ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. I was careless. Kinagat ni Melody ang labi at pinakawalan ng mahabang buntong hininga. Pasensya na sa ginawa kong kalokohan. Phew, palihim na huminga ng maluwag ang lahat. Ito ay lumuhad ng hindi sinasadya ni Melody. Naisip nila na si Daryl ay isang nakatagong talento. Ang bata ay kasali lamang sa Bloodthorn Mercenary Team. Isa lamang siyang hindi kilalang tao, kahit na siya ay makapangyarihan. Paano siya magiging isang taong hinahangaan ni Blue Rose? Bukod dito, ang dalawa sa kanila ay labis na nakipaglaban sa isa't isa sa entablado ng labanan. Ang pinuno ng alyansa marahil ay nais na talakayin ang ilang mga diskarte sa paglilinang sa taong iyon. Kahit na ang bata ay hindi kilalang tao, siya ay lubos na makapangyarihan, sabi ng isang tao sa karamihan ng tao. Biglang nagtipon ang lahat ng mata kay Daryl. Maraming mga talakayan ang nangyayari tungkol sa kanya. Swerte lang ang batang iyon. Opo, baka natalo niya si Sean. Pag nagkataon ng pinuno ng alyansa ay marahil ay nagtataka tungkol sa kanya, kaya nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Marahil ay hindi na siya muling tumingin sa kanya kapag hindi na siya interesado. Halos lahat ay kinamumuhian si Daryl mula sa kaibuturan ng kani. Lang puso akala nila Daryl ay isang hindi kilalang tao, at tumanggi silang maniwala na magkakaroon siya ng relasyon kay Melody. Hindi nila alam na ang lalaking nasa harapan nila ay idolo ni Melody,
ang sikat na Elysium Gate Sect Master. Hindi na nakinig sa kanila si Melody. Kumunot ang mga kilay niya. Tumingin siya sa paligid at malamig na sinabi, "Sino ang nagsabi sa iyo na sumama kayo sa akin? May gusto lang akong tanungin sa kanya." "Ano ang tinatalakay doon? Bilasan mo na." Nais ni Melody na sabihin kay Jamie at sa iba pa na ang hindi kilalang taong niloko nila ay ang sikat na Elysium Gate Sect Master na si Daryl. Pinigil niya dahil ipinahiwatig sa kanya ni Daryl na huwag gawin iyon. Si Jamie at iba pa ay mukhang nahihiya, kinagalit nila ang pinuno ng alyansa. Mabilis nilang tinakpan ang kanilang bibig at pagkatapos ay tahimik na umalis. Si Lillian, na nasa tabi, nakabawi din ang kanyang katinuan. Kinabahan siya dahil akala niya gusto ni Melody na saktan si Daryl. "Melody, tapos na ang paligsahan. Ano pa ang gusto mo?" tanong ni Lillian. Natigilan si Melody. Hindi niya alam kung paano ito tutugon dahil hindi siya sigurado sa relasyon ni Lillian at Daryl. "Ayos lang." Ngumiti si Daryl at inalo si Lillian. "You should go. Let me talk to this girl. Don't worry about me, walang mangyayari." Hindi masyadong pamilyar si Daryl kay Melody, at marahil ay wala nang masyadong masasabi, ngunit hindi niya basta-basta matanggal si Melody dahil nalaman niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi man, isapalaran niya si Melody na mailantad ang kanyang kinaroroonan. Napagaan ang loob ni Lillian matapos marinig ang katiyakan ni Daryl. Tumanggaw siya at tumalikod na para umalis. Sect Master Darby, hindi maitago ni Melody ang kanyang kaba nang umalis na si Lillian. Sinabi niya kay Daryl, "Sa wakas nakita kita ulit. Alam mo bang sobrang hinahangaan kita?" Natuwa si Melody nang sinabi niya iyon. Ngumiti si Daryl. "Salamat sa hindi paglantad ng pagkakakilanlan ko ngayon lang." Bago pa siya matapos, may naisip si Melody at ginulo siya. "Bakit mo tinatago ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ganitong paraan? Naalala ko na ang mga tao sa mundo ng mga nagtatanim ay nagtanong tungkol sa iyo. Para bang sila ay mula sa isang samahang tinawag na Endless Sky Organisasyon." Si Melody ay mukhang balisa. "Sect Master Darby, nagkakaproblema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Tutulungan kita." Ang Endless Sky Organization. Ang imahe ni Zhang Ju ay lumitaw sa isip ni Daryl. Siya ay galit. Ang kasuklam-suklam na kontrabida na iyon. "Matagal ko nang alam na mapanira siya. Dapat ay pinatay ko siya 3 taon na ang nakakaraan." Ngumiti si Daryl at umiling. "Hindi na kailangan, kakayanin ko ito mismo. Binabati kita sa pagiging pinuno ng alyansa. Mayroon akong isang bagay na gagawin, at kailangan kong pumunta ngayon." Balisa si Melody. "Haharapin mo lang ba ang Endless Sky Organization mag-isa?" Narinig kong napakalakas nila. May naisip si Melody, at bigla siyang tumingin ng biglaan. Sinabi niya, "Nga pala, ang Endless Sky Organization ay nagpadala ng maraming tao sa Blackwater Town. Kung matuklasan ka, ang iyong kinaroroonan ay mailantad." Kabanata 2625. Isinumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang hininga. "Si Zhang Ju ay maraming nagawa upang makarating sa akin." Nagtataka si Daryl kung may nangyari samantalang siya ay nasa Legendary Island of Dragons sa nagdaang 2 araw. Nang mapansin niya na si Daryl ay tahimik, sinabi niya, "Dumaan tayo sa Blackwater Town at bumalik tayo sa Green Cloud Sect." Ang Green Cloud Sect ay nasa timog kanluran ng Blackwater Town. Hindi ito napakalayo. "Bukod, ikalulugod ng aking ama na malaman na narito ka. Ang aking ama ay ang Green Cloud Sect Master. Maaari niyang ipadala ang kanyang mga alagad upang matulungan kayo sa pagsisiyasat." Inaasahan ni Melody si Daryl nang sabihin niya iyon. Pinag-isipan ito ni Daryl. Pagkatapos, tumanggaw siya at sinabi, "Kung gayon, sana ay hindi ako isipin ng iyong ama na magambala ako sa kanya." Hindi nais ni Daryl na pumunta sa Green Cloud Sect kasama si Melody, ngunit kung tumanggi siyang sumama kay Melody, mahirap para sa kanya na makakuha ng balita tungkol sa Endless Sky Organization. Malaki, si Melody ay nasa paglipas ng buwan nang sumang-ayon si Daryl sa kanyang plano. Matapos ang halos kalahating oras, ibinalik ni Melody si Daryl sa Green Cloud Sect. Sa sandaling iyon sa labas ng gate ng Hibiscus Club, mabilis na dumating ang isang kotse at huminto. Agad na nakuha ni Daryl palabas ng sasakyan. "Sandali lang, kukunin ko ang aking ama," nakangiting sabi ni Melody nang makarating sila sa likuran ng hall. Excited siyang pumasok. Huminga ng malalim si Daryl.
Tumingin siya sa paligid ng kamangha-manghang bulwagan at nakakita ng upuan na mauupuan. Hello! Isang alagad ng Green Cloud Sect ang bumaba upang suriin si Daryl. Member ka ba ng senior na tigilan si Daryl? Ngumiti siya at tumango. Opo, hindi nais ni Daryl na pabayaan ang kanyang gwardya kahit na nakarating siya sa Green Cloud Sect. Naisip niya na pinakamainam para sa kanya na panatilihin ang isang mababang profile, kaya't hindi niya inilantad ang kanyang pagkatao. Nakipaglaro siya mula nang naisip ng ibang partido na siya ay miyembro ng mersenaryong grupo. Nginisyon ng alagad ang sagot ni Daryl. Ang mga nagtatanim ay nagiging mas walang pagpipigil sa mga panahong ito. Kahit na ikaw ay miyembro ng mersenaryong grupo ni Senior Sister Melody, sa palagay mo ba ikaw ay karapat-dapat na umupo sa upuang iyon sa Green Cloud Sect? Maghintay ka lang sa labas kung mayroon kang isang gawain. Got it. Ang mayabang na alagad ay binigyan si Daryl ng isang walang pasensya na hitsura. Kahit na ang Green Cloud Sect ay hindi sikat sa Nine Mainland, ito ay isang sekta na orthodox pumasa ng higit sa 1,000 taon. Ito ay hindi isang lugar kung saan ang sinuman ay maaaring basta-basta na lang pumunta at puntahan. Ang batang ito ay maswerteng na recruit bilang isang miyembro ng mersenaryong grupo ni Senior Sister Melody. Paano siya naglakas loob na umupo sa sala? Sa palagay ba niya nararapat siya ng isang pwesto? Sumimangot si Daryl. Sinulyapan niya ang alagad at ngumiti. Sinabi sa akin ng Senior Sister Melody mo na maghintay ako rito. Natigilan ang alagad, at may sasabihin pa sana siya. Ano ang ingay na ito? Isang sexy at kaakit-akit na figure ang dahan-daang lumakad papasok sa hall. Siya ay nasa isang mahabang berdeng damit. Ang magandang babae ay may isang curvaceous at masikip figure, at siya ay tumingin hindi ka panipaniwala. Kaakit-akit. Siya ang asawa ng sect master, si Cameron Tilly. Binati siya ng alagad. Ang batang ito ay miyembro ng mersenaryong grupo ng Senior Sister. Parang siya hindi moari ang mga patakaran, at siya ay nakaupo sa hall. Pinaponte ko siya, mabilis na paliwanag ng alagad. Ano? Pinagmasdan ni Cameron si Daryl na may kayabangan bago niya ito itinapon sa isang mapanghamak na hitsura. Ang pag-uugali ni Melody ay nakakakuha ng kamay. Hahayaan ko ang kanyang desisyon na mag-set up ng isang mersenaryong grupo doon na Madulush. Ngunit bakit niya ibinalik ang mga miyembro sa sekta? Siya ay hindi naman kumikilos tulad ng isang ginang. Paano nakakahiya ito sa Green Cloud Sect? Pagkatapos, malamig na sinabi ni Cameron kay Daryl, lumabas ka. Si Melody ay anak na babae ng sect master. Si Cameron, bilang isang ampon, ay palaging naiinis sa kanya. Mahal ng sect master si Melody, kaya't hindi nang ahas si Cameron na maghanap ng kasalanan sa kanya. Gayunpaman, hindi niya hahayaan na mawala si Melody sa tuwing nalalaman niya na may ginawa siyang mali. Napasimangot si Cameron nang makita na dinala ni Melody ang kanyang miyembro ng mersenaryong grupo at inayos pa si Daryl na maghintay sa bulwagan. Kabanata 2626. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting galit. Ang Green Cloud Sect ay itinuturing na isang sikat na sekta. Bakit nagsalita ang sect mistress sa isang matigas na pamamaraan? Mukhang may mga tao pa ring minamaliit ang iba. Habang iniisip niya iyon, huminga ng malalim si Daryl at ngumiti kay Cameron. Pagkatapos, sinabi niya, ikaw ang sect mistress. Isa na kinausap si Melody tungkol sa bagay na ito. Si Melody ang humiling sa akin na maghintay dito. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Melody kay Daryl na lahat ng tao sa Green Cloud Sect ay talagang palakaibigan. Hindi niya inaasahan na mabangga niya ang isang taong mayabang. Hindi ako nakilala ng alagad. Sa makatuwid hindi siya magalang, ngunit ito ang sect mistress. Paano siya maipagmamalaki iyon? Talaga sa sandaling iyon, natigilan si Cameron. Pagkatapos ay sinabi niya ng isang malamig na ngisi, sa palagay mo ang mga salita ni Melody mapapanatiling ligtas ka? Ito ang Green Cloud Sect. Kung hindi ka umalis, ibabagsak kita sa burol. Gusto niyang umupo sa hall kapag siya ay bihis na bihis. Hindi niya talaga alam ang posisyon niya. Tamad na tamad si Daryl upang sabihin ang iba pa. Binaliktad niya ang kanyang katawan at aalis na sana. Dahil wala siyang gaanong relasyon sa Green Cloud Sect, hindi na niya talaga kailangan pang magtanong pa mga katanungan. Bumalik si Melody sa sandaling iyon. Nakasimangot siya nang makita ang nangyari. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Daryl ngumiti si Daryl ngunit walang sinabi. Melody, sigaw ni Cameron kay Melody,
Ang mukha niya ay parang nakakubli. Ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid na babae sa Green Sekta ng Cloud, wala ka bang dignidad? Itabi ang katotohanang bumuo ka ng isang mersenaryong grupo sa labas, at ngayon ay dinadala mo ang iyong kasapi sa aming sekta at pinapaupo siya sa aming bulwagan. Ano, dadalhin mo ba ang lugar na ito para sa naaalala mo pa ba ang aming mga patakaran? Ano ang nangyayari sa pagdala ko ng isang tao dito? Bakit ako mahihiya dito? Sagot ni Melody na may pagkadismaya. Mukha siyang naiinis. Mapait na ngumiti si Daryl nang makita iyon. Nakita niya na ang ina at anak na babae ay wala ring maayos na relasyon. Ano, galit na galit si Cameron. Tinuro niya si Melody at sinabing, nagiging mas matapang ka at mas ligaw. Naglakas loob ka na makipag-usap sa akin nang may nagawa kang mali. Patuloy na pagtatanggol ni Melody. Ano ang nagawa kong mali, Arg? Galit na galit si Cameron na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Pinadyakan niya ang mga paa at tinuro si Daryl. Dinala mo ang tinaguriang miyembro na ito sa pangunahing bulwagan ng Green Cloud Sect. Ano ang nagawa mong mali? Naaalala mo kung ano ang lugar na ito? Ito ang lugar kung saan tinatanggap ng Green Cloud Sect Master ang mga kagalang-galang na panauhin. Ang taong ito, siya ba isang kagalang-galang na panauhin? Siya ay isang random lamang punk mula sa pamayanan. Ikaw na mula si Melody. Galit na galit siya na hindi siya makapagsalita. Siya ang aking idolo, ang kasumpa-sumpa na master ng sekta ng Elysium Gate Sekta. Paano niya siya matatawag na isang random punk mula sa komunidad? Kinontrol ni Melody ang kanyang emosyon, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya, sino ang nagsabi sa iyo na hindi siya isang kagalang-galang na panauhin? Ikaw ang sect mistress, at hindi mo man makilala ang isang mahalagang figure kapag nakatayo sila sa harap mo. Habang nagsasalita siya, si Melody ay tumayo sa tabi ni Daryl at magalang na sinabi, bueno, sabihin ko sa iyo noon. Ito ang taong humantong sa Siyam na Darling upang talunin ang tribo ng Roxy sa 3 taon na ang nakakalipas. Siya ang mandirigma na pinilit ang tribo ng Roxy sa isang usapang pangkapayapaan. Ito ang Daryl Darby, ang Elysium Gate Sekta ng Sect Master. Ang bawat isa, anuman ang Cameron o ang iba pang mga disipulo, ay natigilan ng marinig iyon. Iyon ang taong iyon ay si Daryl Darby. Iyon ay imposible. Ang haba ng pagkawala ni Daryl. Paano siya nandito ngayon? Tinanggap ba niya? Alam ni Daryl na hindi na niya maitago ang kanyang pagkakakilanlan nang makita niya ang kanilang mga reaksyon. Agad niyang nakuha ang gintong maskara na kumakatawan sa kanyang pagkatao. Pagkatapos, ngumiti si Daryl at sinabi kay Cameron, tama iyan. Ako si Daryl Darby. Sana ay hindi mo alintana ang aking biglaang pagbisita, sect mistress. Iyon talaga siya. Nanginginig ang katawan ni Cameron nang makita ang gintong maskara. Nang hina ang kanyang mga binti, halos hindi siya makatayo. Tulad ng ginang ng sekta ng Green Cloud, si Cameron, syempre, ay may alam tungkol sa gintong maskara ni Daryl. Ang nakita niya ay may katangi-tanging pagkakagawa. Ito ay tunay. Ang taong ito ay si Daryl Darby. Sa sandaling iyon, ang buong pangunahing bulwagan ay tumahimik ng walang tunog. Pagkalipas ng higit sa 10 segundo, nabawi ni Cameron ang kanyang saloobin habang siya ay ngumiti ng walang gulo kay Daryl at sinabi, humihingi ako ng patawad, Sectmaster Daryl, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Nang sinabi niya iyon, pinandilatan ni Cameron si Melody, nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. Ang makulat na batang babae ay napakaswerte. Nagawa niyang mag-imbita ng panauhing tulad ni Daryl na bisitahin ang Green Cloud Sect. Alam ng lahat na si Daryl ay isang tanyag na tao mula sa Nine Mainland. Ang kanyang hitsura ay isang pagpapala, at ipinagmamalaki namin na siya ay narito. Ang asawang lalaki ay matutuwa, mas gugustuhin pa niya ang malikot na batang babae. Sa sandaling iyon, tinanong ni Melody si Cameron, nasaan ang aking ama? Tumingin sa paligid si Melody kanina, ngunit hindi niya makita ang kanyang ama. Nang siya ay bumalik, nakita niya ang kanyang madrasta at ilang disipulo na hindi magalang na tinatrato si Daryl. Lumabas siya para sa isang negosyo, babalik siya bago maggabi, malumanay na tugon ni Cameron. Hindi na siya mayabang. Tamad na tamad si Melody na tumugon sa kanya. Ngumiti siya kay Daryl at sinabi, hayaan mo akong mag-ayos ng isang silid para sa iyo. Habang nagsasalita siya, inakay niya si Daryl palabas ng hall. Galit na galit si Melody sa ugali ni Cameron kay Daryl kanina. Nais niyang mapahiya siya, ngunit si Cameron ang kanyang ina-ina,
kaya't napagpasyahan niyang bitawan ito. Makalipas ang ilang minuto, inayos ni Melody ang isang silid para makapagpahinga si Daryl. Bang! Pagkapasok nila sa silid, kinagat ni Melody ang mga labi. Napaluhod siya sa harap ni Daryl. Nagulat si Daryl, para saan yun kasabay nito, kitang-kita ni Daryl ang figure ni Melody. Ang kanyang figure ay perpekto lamang. Wala naman anumang cellulite sa lahat, at siya ay talagang mainit. Tinulungan ni Daryl si Melody habang nasisiyahan siya sa tanawin. Ngumiti siya at tinanong, Miss Yuan, ano ang ginagawa mo? Tungkol sa insidente kanina, hindi alam ng maestra ng sekta kung sino ako. Hindi ko siya sinisisi. Hindi mo iyon kasalanan. Hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang kasalanan. Naisip ni Daryl na nais ni Melody na humingi ng tawad para sa insidente kanina. Sectmaster Darby. Hindi tumayo si Melody, kinagat niya ang labi. Ang kanyang napakarilag na mukha ay mukhang determinado. Pwede ka bang maging akin master, mangyaring ninais kong ikaw ay maging aking Panginoon sa maraming taon. Gusto niyang maging aking mag-aaral na tigilan si Daryl. Ngumiti siya ng mapait. Nagkakaproblema ako sa ngayon. Paano ako magkakaroon ng oras, nag-aalala si Melody. Lumuhad siya patungo kay Daryl at hinayla ang manggas. Seryoso ako, Sectmaster Darby. Taos-puso akong nagnanais na maging aprentisuhan mo. Mangyaring tanggapin ang aking hiling. Sa sandaling iyon, si Melody ay masunurin sa harap ni Daryl. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang nagyayelong at mayabang na sarili sa harap ni Jamie at iba pa. Iyon napakamot sa ulo si Daryl at nagdadalawang isip. Guro, nagmamakaawa ako sa iyo. Mangyaring tanggapin mo ako, Melody kowtowed papunta kay Daryl. Siya ay tumingin napakataos-puso. Ikaw, Kabanata 2627. Naramdaman ni Daryl na walang magawa nang maramdaman niya ang sinseridad ni Melody. Kung hindi ako sumasang-ayon, natatakot akong ipagpatuloy niya ang panunukso sa akin. Tumango lamang siya ng kanyang ulo at sinabi, mabuti, sasang-ayon ako sa iyong hiniling. Maaari kang tumayo ngayon. Hindi kailanman nais ni Daryl na kumuha ng isang baguhan. Gayunpaman, may katangi tanging talento si Melody. Pinilit niyang pilitin siyang buhayin ang White Lily Cold Flame sa Battle, nakahanga-hanga. Mabuti yan. Tuwang-tuwa si Melody nang pumayag si Daryl. Tumalon siya at hinalikan ng magaan ang mukha ni Daryl. Salamat, Master. Alam ko lang natatanggapin mo ako. Tumawa si Melody. Tumunog sa sandaling iyon, natigilan si Daryl. Ang mag-aaral na ito ay mukhang malamig at mayabang sa ibabaw, hindi ko inaasahan na siya ay magiging matapang. Sa sandaling iyon, naawa si Daryl. Naisip niya na siya ang magiging Alliance Master ng mersenaryong komunidad. Hindi niya inaasahan na maging Master ng Alliance Master sa halip. Gayunpaman, hindi masama ang pagkakaroon ng isang magandang ginang bilang kanyang mag-aaral. Samantala, sa isang mapanganib na rehiyon sa paligid ng isang hindi kilalang bundok sa Yellow Sea Continent. Hindi alam ni Sarah Carter kung gaano katagal siyang walang malay. Naguguluhan pa rin siya nang maramdaman ang isang mahinang tapik sa balikat niya. Unti-unting iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang sarili sa isang pasukan ng yungib. Nakita niya ang isang tao sa harapan niya, tiningnan nila siya ng tahimik. Ang lalaki ay halos 30 taong gulang. Mukha siyang walang awa, ang mukha niya kasing talam ng kutsilyo. Wala naman siyang ipinakitang ekspresyon ng mukha. Bang! Sa sandaling iyon, naging alerto si Sarah. Nanginginig ang kanyang katawan nang umupo siya kaagad. Ikaw sino ka? Parang nagpapanik si Sarah nang tanungin niya iyon. Naalala niya na ang White Horse ay nakuha siya at halos nilabag din siya. Bigla, lumitaw ang mabangis na hitsura at pangit na tao, at wala siyang ibang maalala pagkatapos nito. Ano ang nangyari pagkatapos na wala akong malay? Sino ang taong ito sa harapan ko? Nasaan ang pangit na lalaki na nasa edad? Nang ngumiti ang lalaki nang makita ang mga pagdududa sa mukha ni Sarah. Ngumiti siya at sinabi, ikaw ay naging walang malay sa isang araw, at nakalimutan mo ang tungkol sa taong nagligtas sa iyo. Itinaas ni Sarah ang kanyang magagandang mga alis, iyon ang boses ng pangit na tao. Tama, iyon ang lalaking iyon ay si Fang Mao. Ano ang nangyayari pagkatapos? Ang lalaki ay tumalikod na nakatalikod patungo sa Wa. Binulungan niya ang ilang mga chant sa kanyang bibig, halos tahimik. Makalipas ang ilang segundo, lumingon ulit siya. Ang malamig niyang mukha ay tila hindi kapani-pani, walang pangit. Natigilan si Sarah. Blanko ang titig niya kay Fang Mao.
Ikaw anong diskarte iyon? Tumingin si Fang Mao kay Sara at mahinahon siyang sumagot, huwag kang magtaka. Iyon ang isa sa aking mga diskarte sa pagbabagong anyo. Habang nagsasalita siya, naging seryoso ang mukha ni Fang Mao. Ano ang pangalan mo, Miss? Saan ka galing? Wala nang malay si Sara nang iligtas niya ito. Kaya, hindi alam ni Fang Mao ang kanyang pagkakakilanlan. Ako, kinagat ni Sara ang labi at marahang nagsalita. Ako si Sara Carter, mula sa pamilyang Carter. Ako bigla, siya pamilyang Carter. Natigilan si Fang Mao, at nakiusyoso rin siya. Galing ka sa isang sikat at kagalang-galang na pamilya. Huminahon si Sara nang mapagkanto na alam niya ang tungkol sa pamilyang Carter. Emosyonal siyang nagtanong, Mr. Warrior, maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang mga miyembro ng aking pamilya na wala ako at nahiwalay sa kanila? Umiiyak siya. Kabanata 2628. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Fang Mao, magkasalungat ang ekspresyon nito sa mukha. Kalahating araw na ang nakakalipas, ako ay namimili sa isang kalapit na merkado. Narinig ko na ang Endless Sky Organization ay nagpadala ng maraming tao upang makuha ang Dax at ang natitirang pamilya Carter. Ayon sa ilang balita, ang kanilang sitwasyon ay hindi mukhang positibo. Ano? Nanginginig ang katawan ni Sara nang marinig iyon. Mukhang galit na galit siya, si Zhang Ju, ang masamang tao. Napakahamak niya. Nais niyang saktan si Big Brother at iba pang mga taong nauugnay sa kanya. Galit na galit si Sara nang maisip niya si Dax at ang natitira, na nawala ang kanilang panloob na lakas dahil kay Zhang Ju. Nagalit si Sara habang iniisip iyon. Tumayo siya at sumugod sa labas. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Fang Mao. Huminto si Sara sa kanyang yapak at lumingon at tumingin kay Fang Mao. Gusto kong maghayganti sa lahat. Ako nais na alisin si Zhang Ju, ang demonyong iyon. Nagulat si Fang Mao nang marinig niya ang mga salitang iyon. Nagsimula na siyang tumawa. Miss Carter, sa iyong limitadong kapangyarihan, mamamatay ka lamang ng walang kabuluhan kung makikilala mo si Zhang Ju. O sa sandaling iyon, namula si Sara, parang ang awkward niya. Mga piling alagad ng organisasyon. Paano ko matatanggal ang Zhang Ju sa sandaling iyon? Hindi alam ni Sara kung ano ang gagawin habang nakatayo siya roon. Susunod, tumingin siya sa Fang Mao. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Lumuhad ito sa kanya. Mr. Warrior, mangyaring kunin ako bilang iyong baguhan at turuan mo ako ng iyong mga diskarte. Mangyaring tulungan akong makapaghiganti. Ang taong ito ay talunin ang White Horse madali at sinagip ako. Walang sinuman sa pamayanan ang nakarinig tungkol sa kanya. Dapat siya ay isang mandirigma na nakatira sa pag-iisa. Kung maaari kong linangin sa ilalim ng kanyang patnubay, tiwala akong makakahanap ako ng paraan upang talunin si Zhang Ju. Iyon. Natigilan si Fang Mao. Tahimik siyang tumingin kay Sara. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim at sinabi, pasensya na, wala akong apprentice. Nag-alala si Sara. Mangyaring kunin mo ako bilang iyong mag-aaral. Kung hindi, hindi ako tatayo. Ang mukha ni Fang Mao ay hindi nagpakita ng anumang emosyonal na pagbabago nang marinig iyon. Kalmado niyang sinabi, gawin mo ang gusto mo. Pagkasabi niya nito ay tumalikod na siya at naglakad papasok sa yungib upang humiga. Natulog siya kaagad. Ang taong iyon ba ay malamig na dugo? Naramdaman ni Sara na walang magawa nang makita niya iyon, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagluhod. Kahit na si Sara ay batang miss ng pamilya Carter, at nasanay siya na manirahan sa isang marangyang kapaligiran, mayroon siyang isang malakas na ugali. Hindi siya susuko ng madali kapag naisip niya sa isang bagay. Lumipas ang oras ng minuto at segundo, naging madilim ang araw. Natulog si Fang Mao ng ilang oras. Bigla siyang naupo at tiningnan ang paligid niya. Natigilan siya. Nakita niya si Sara na nakaluhod pa rin sa lupa, ngunit nanginginig ang katawan nito. Mukha siyang mamamatay agad. Siya ay walang malay kanina hindi pa siya kumakain o nakainom pagkatapos niyang lumuhod doon para sa kaunting oras. Walang makakahawak niyan kung nasa posisyon sila. Matigas talaga ang ulo niya. Si Fang Mao ay napasinghap sa loob. Lumakad siya papunta kay Sara at sinabing, gusto mo talaga akong maging iyong master. Kabanata 2629. Malapit ng himatayan si Sara. Agad siyang naging alerto nang marinig ang mga salita ni Fang Mao. Tumango siya ng may determinasyon at sinabi, oo, nakikiusap ako sa iyo, guro, mangyaring o kunin mo ako bilang iyong mag-aaral. Tumingin si Fang Mao kay Sara at marahang tumango.
Hindi ko inasahan na magiging isang batang babae ka na may ganito kahusay pagkatapos. Tinulungan ni Fang Mao si Sara na tumayo at bumalik sa yungib upang magpahinga. Dahil ikaw ay alagad ko, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking mga patakaran. Si Fang Mao ay mukhang malubha nang tumingin siya kay Sara habang sinabi niya, ang diskarteng aking nilinang ay hindi kabilang sa anumang sekta o grupo. Gayunpaman, mayroon itong pamagat ang libong pagpapakita ng larawan. Kapag naging 1,000 appearances figure ka, dapat mong talunin ang kasamaan at tulungan ang mahina, hindi ka dapat maging sakam sa katanyagan at kapangyarihan. Ang pamagat ng 1,000 appearances figure ay maaari lamang maipasa sa isang tao bawat henerasyon. Iyon ang patakaran. Ang aking Panginoon lamang ang nag-iisa sa akin bilang kanyang nag-aaral lamang, at mayroon ka lamang sa akin. Dahil dito, wala kang mga nakatatandang kapatid. Sa araw na mamatay ako, ikaw ang magiging 1,000 pagpapakita ng larawan sa mundo. Kakailanganin mong maghanap ng angkop na alagad at ipasa ang pamagat na ito sa kanila. Ang libu-libong pagpapakita ng larawan ang magandang mukha ni Sara ay kumulot nang marinig iyon na usisa siya. Anong kakatwang pangalan, hindi ko pa ito naririnig. Huminga ng malalim si Fang Mao nang makita ang emosyonal na pagbabago ni Sara. Ibinahagi niya ang kasaysayan ng libu-libong pagpapakita ng larawan kasama niya. Ang pamagat ng libong pagpapakita ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa higit sa 2,000 taon. Ang nagtatag ng 1,000 appearances figure ay isang bata mula sa isang malaking pamilya. Palagi siyang naging mapang-api. Nang maglaon, nawasak ang kanyang pamilya dahil sa ilang hidwaan sa pamayanan. Binugbog din ang tagapagtatag at nabali ang kanyang mga binti. Naglalakad siya sa pamayanan at dumaan sa lahat ng pagdurusa sa buhay. Nang sinabi niya iyon, nagniningning ang mga mata ni Fang Mao. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang sinabi, nang maglaon, ang nagtatag ay nahulog sa isang malalim na lambak, ang ilan ay lumihis ay sinaktan siya. Akala ng lahat na siya ay namatay, ngunit lumitaw ulit siya sa pamayanan 1 taon na ang lumipas. Ang mga putol na binti ay gumaling, at itinatag niya ang hindi nagpapakilalang diskarteng libo na pagpapakita at ipinahayag bilang sarili bilang 1,000 pagpapakita ng larawan. Itinakda ng tagapagtatag ang mga patakaran batay sa kanyang mga karanasan sa buhay mula sa pagiging mayaman at tanyag hanggang isang tao na nagdulot ng isang panganib sa pamayanan, pati na rin ang pangit at deviant na bahagi ng sangkatauhan na nakita niya. Kapag ang isa ay naging 1,000 appearances figure, dapat talunin ng isa ang kasamaan at tulungan ang mahina. Ang isa ay hindi dapat maging sakam sa katanyagan at kapangyarihan. Pinakamahalaga, ang 1,000 appearances figure ay dapat panatilihin ang lihim, hindi namin ipaalam sa sinuman sa pamayanan ang tungkol sa ating pag-iral. Kahit na ang pamilya o mga kaibigan, kung hindi man ay magkakaroon ng isang kakilakilabot na sakuna. Naiintindihan mo ba nang sinabi niya ang huling pangungusap? Mukhang seryoso ang Fang Mao. Ang kanyang boses ay hindi masyadong malakas, ngunit hindi ito mapagtatalunan. Buntong hininga, huminga ng malalim si Sara at mabilis na tumango. Naiintindihan ko, guro. Pagkatapos, medyo naging emosyonal si Sara nang sinabi niya, Guro, pagkatapos mong maipasa sa akin ang iyong pamamaraan, maaari mo ba akong tulungan upang patayin si Zhang Ju? Tumawa si Fang Mao nang marinig iyon. Sa malakas na kapangyarihan ni Zhang Ju, kahit na natutunan mo ang lahat ng aking mga diskarte at sumali sa akin, hindi pa rin namin siya matatalo. Ano, mukha namang nabigo si Sara. Bakit kailangan ko ng master noon? Pagkatapos, nagpatuloy na sinabi ni Fang Mao. Dapat mong maunawaan na bilang 1,000 pagpapakita ng mga larawan, hindi kami umaasa sa malakas na kapangyarihan sa paglilinang upang matanggal ang mga masasamang tao. Kami ay umaasa sa hindi nagpapakilalang diskarteng libo na pagpapakita. Natigilan si Sara. Ang hindi nagpapakilalang diskarteng libo na pagpapakita, iyon ba ang diskarte sa pagbabago ng anyo? Na ipinakita ng master ng mas maaga, ito ay hindi lamang isang diskarte sa pagbabagong anyo. Paano ito magagamit upang talunin ang kasamaan?